Once again, mayong buntag sa tanan. May buntag. Sa kamayong buntag, kay adlaw nga Domingo, o kanunay nyo na bati, na Sunday is the Lord's Day. Iya ni sa Ginoo o dili ni nato. Ato nang hunaon-hunaon. Kaya kung di tayo maghuna-hunaon, okay rata nga di tayo musimba og Domingo because of some activities. But God is not mocked about this. Seryoso ta ni mga butanga. Kay gusto sa Ginoo that the Holy Spirit help us to grow in faith and rely on God's strength. Kung wala ang strength sa Ginoo, wala tayong mahimo. Amen. We encounter isip mga Kristohanon a lot of challenges and difficulties sa atong tagsatag sa kinabuhi, which sometimes difficult to handle beyond our power and strength. Sa galisod ta sa pagsulbad ni ini. Kakulangon sa kusog o gahom nga gihatag sa Ginoo kanato. But as we believe, nga tuo ta sa pulong sa Ginoo in the Word of God, what is impossible to human power is possible to those who believe in God's power. Tuo ta, bahin ni Ana. Kaya ang Ginoo nagauban kanunay kanato. We went to Davao last Friday. Diyan na ako'y nabatian sa sakinan nga dili maayo. Kaya kato nga ligid, gikan to sa vulcanizing, galintan siguro nilang hugot. May galing kaya ang akong pag-travel, dili kusog, hinay ragyod. Nag-una pa ang ligid na mo. Dahil kami natabo, na bachelor, na mga pick-up. Bibo kay sige, likay-likay ang ligid, padulong mo dito sa ila. Nama ko sa right side, ang ligid, padulong mo sa left side. Pero wala ko'y kaba, wala ko'y whatever na nataranta ko. Nag-break lang ko kadyot. Nangawala itong mga bolt, pero na makikita kung gihapon mag-upat sa among gitaon. So nakaabot gihapon mi sa Davao, sa Panabo, where we stayed. Pagkabuntag Sabado, niyanto ko sa Davao City, simbahan, Father Manuel. Paghuman, balik ni sa Panabo. Pagka-Domingo, niyanto ko sa Turil, kay ilamang anniversary. To make the story short, nanghuli mig Lunes, ug daghan gyapon kakulian. Wala mo karga ang alternator. Igor gyud mi nakaabot sa Butuan, pawong na gyud di na siya mo andar bisag itulod. Sa gihimo, di magugusto mo stay dito mga itaglain, nagpalit ko bago baterya para makaabot lang may ginoob. And really, God is good nga nakaabot mi. No? So, napaayo ko. The next day, maisan nga pagpaayo, kaya nagasto mo kong 16,000. Kailangan di ka mo gasto, di mo dagan mo sakinan. So, tanan, giayo, napagalikulang nga ako nabatian, pero pagbalik na siguro sa sunod ng panahon. Sometimes in our lives, it's difficult to handle sa kung ingon beyond our power and strength. In 1 Corinthians chapter 13, verse 10-13, nagingon, ang tanang tentasyon nga naagyan ninyo, naagyan usab sa kadaghanan, kay ang Diyos mutuman gayud sa iyang saan, nga dili siya mutugot, nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag sa kaninyo og kusog, aron kamo makalahutay og unya makalingkawas na ini. Amin batana. Do you trust God?
that God will help us and rely the strength of God. When we are in the midst of situation na atay gitawag nga mga testing sa kalibutan, or even the Holy Spirit like Jesus lived Jesus into the wilderness. Nakinahanglan ta og pagtuo niini nga panahon. Why? Because faith is a gift freely given by God. Makita nato na sa Romans verse 13, verse 12 and 3. Nga nagyon. Kay tungod sa grasya sa Dios, nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kagulingon nga mas labaw pa sa tinuod ninyong kahimtang. Hinunua, ligdunga ang inyong panghuna-huna, ug hukmi ang inyong kagulingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Faith can grow. Kinahanglan mo tubo at patuo so that we'll know God's personality to understand ang iyang kamatuoran. Kung makita usab nato tumiaging Domingo nga kinahanglan nga pulungan gyud ta. No? Kay kung dili ta pulungan, dili ta mo tubo. Once we are bearing fruit sa gihatag ng mga ministeryo, sa gihatag sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, the more God will prune you. Abi natog nahuman ka? No. If we are bearing fruit, more bearing fruit, God still will prune you. Now, anybody in our lives, makita nato nga ang pruning sa usa kasanga. Meaning, if we are bearing fruit, kung nakapamunga ka sa inyong pagkakristuhanon, we can expect that God will prune us. Amin ba ta, anak? Hello? Usay ma-discourage man ta anang pruning. Kay pruning includes sometimes disciplining. Discipline from God, like sa gardener, trim and cuts, so that it will grow stronger and even bear more fruit. Maning purpose, ani? Para mahimutang ligon nga mga Kristohanon. Dili kay na moabot nga panahon sa atong kalisdanan, wala kay himon kundi magbagutbot, basulon pa nato ang Ginoo. Even to bear more fruit, the gospel is teaching us how to look at our suffering and trials. Diri usay mapildi. We need to see these things as our struggles. Pruning by which we are being disciplined and trained, so that we can grow in holiness and bear fruit. We need to always remain rooted. Abide in me and I will abide in you. We will remain in Him by keeping His commandments to love one another. Sa ako nang gingon ang pagtuo sa kagasa. God calls us to be like Him, holy and loving and wise. Faith in God is the key for removing obstacles and difficulties which keeps us from doing His will. We belong to God, and our lives are no longer our own.
Daghang kay mga pruning na hitabo. It's either make us or break us. Na yung mga problema sa atong kinabuhi. Na atay mga goals, ambitions, kagihatag sa Ginoo kanato. Pero we rely so much on our circumstances kung unsa ang ato nakita. Dili ta makapadayon sa panan-awon nga gihatag sa Ginoo sa atong kaugalingon. Why? Because we focus more on our situation. Gusto nato nga ipahaom nato ang Ginoo unsa ang prinsipyo sa kalibutan. Anybody can talk about dreams, aspiration, and ideas. But just like insincere vows and keep and promises. Natay mga sincere nga vows. Karong maabot nga 28 Mayo hangtod 30 na ay retreat ang mga pare sa Visayas o Mindanao sa Claveria. Panahon na sad ni nga ilang himuon ang gitawag nga sa tuwa reaffirmation sa ilang vow. Nga motubag nga magsaad ka ba nga ikaw motuman sa sugo sa imong obispo. Hello? Kusog tayo nga motuman. Babulanon kito manon. And you promised before your bishop that you will obey. And God is the witness. Amin ba na, anak? Witness ang Ginoo, anak. Nga nagsaad ka. Kung ibali wala nimo, walay problema sa Ginoo. But time will come if you promise before God. Balikan ka. Kay nagsaad ka, anak. Ayaw kumpiyansa sa imo sitwasyon karon. Na okay kara kaayo. It's not that way. Sa ako nagingon, aspiration and ideas, dreams, parihara na sa unsincere vows and unkept promises. Such talk is meaningless, walay bili. Kung gikan ka na sa tao o dili gikan sa Ginoo, amin bata na. If it is from God, reverence for God, keep us grounded so that we may be in order of our plans, according to His righteousness. And communion with God empowers us to carry out His will in our lives, labi na sa pagigugma sa uban katawhan. Usay, namo ko'y reaksyon usahay. Kini mga tao usay, mga ministeryo, na bisag wala na diri simbahan, kusog kay manggamit ka taga-ato. Lami kay ingnon nga, di mo kaawaw. Are you not ashamed what you are doing? Kamu na lang diha. Ano pa mag-ibitar pa magtaga? Amo. Napayuban, ato ang pag-isilang balay, kaya pasimba sa ila. Pila nakahigayon, nga inahimo nila, anak. Don't do proselyting because it is a sin before God. Nakakita ba ba di mo ko nanguhaw ko membro sa laing simbahan? Nay mo duol. May muduol bitaw ni Adto dire, may sila nga bishop kanang dire may simba basta gamiton minimo sa ministry, suluha sa mo ministry. If you cannot submit nga dugay nga panahon, you cannot do that. Doing the will of God will produce real result instead of empty words. Sometimes our thoughts and dreams wander. Isang asa nagsuroy-suroy.
But we have to ask God to set our mind on Him so that your dreams do not lead you astray or cause to speak meaningless promises. Both Father Rex and Father Rasul, dili gud sila mohimo nga dili ko kahibaw. Mananghid gud sila. Ibo man sila nga dili ko go. Pangayo mo, ay lang ng kwarta. Ihatag na ko na. Di ko hatag na. But, as a result of their obedience, miski itong anchor sa BBC o Al Jazeera, nagsuwat sa ako nga kung pwede ba gamito ng duha for that. Sabi ko, Padre Rex, ikaw tubag, anak. Okay. That's your ministry. So we are expanding. Ubang tao marag, uy, nahitabo na to. Pero we are going international for this. Sila mismo kay nakita nila. Usay, lahi ng kalibutan kay gusto man sila nga pag-anhin nila dire, naaday mayawaan. Kaya ilang i-film. Kung makatawa ka sa kalibutan, kay kinahanglan nga magpaangon na sila nga naay mayawaan. Iko nga, di ko dyan kapag drama na lang dyan, kurog-kurog na lang niya. Para makita ka na, nga na ka. So, in my thinking, because of obedience, no, nahimo na nila. It is always a prayer that they will remain humble, no, sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, which is nakita ginagpod. No. Di ko na sila ma-overpower na ako, miski sayop ko. But God can change every situation. Through prayer. Dili ko nila awayon. Kaya awayon ko niyo mosamot, kaya di ko na maunsa. No? We can change things because of what we call prayer. Now, God can cause us to be like Him, holy, loving, and wise. Faith in God is the key for removing obstacles and difficulties which keeps us from doing His will. Usahay ka mga batano na mo'y pananaon. At kung unsa inyo nakita ang kapobrehon, kakulangon, dili mo makapadayon because of that. Trust God. Look unto Jesus, the author and finisher of faith. Nag-iingon ni Father Rex ganiha dito sa devotional sa mga worker. Tanaw mo sa Ginoo, tutok mo sa Ginoo. The more your faith will grow, the more you see Jesus always in your life, the more that your problems will be diminished. Dili na instant. It is also a process. Maong gihapon sa ato, daghang tag-iingon nga mga kapobrehon. Ngano man, God teach us the way. Kasi I am the way, the truth, and the life. Ang iyang pamaagi, by unsa, giving your tithes and offering. Mo na makahandol, mo na maka-hawas sa inyong tagsatag sa problema, sa inyong pamilya, dili mo mahimo milyonaryo. Usay pabalik-balik ng problema. Usay mawala. Usay balik na po. Why? Because we cannot maintain sa gisugo sa Ginoo kanato. Our faith to be effective, it must be linked with trust and obedience. An active submission to God and willing to do whatever He commands. Sa atong Ebanghelyo, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron. Kamo manglakaw o mamunga nga mulungtad. Ini ang tapad, pamunga. Kusga, ina pamunga.
Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsa inyong pangayon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Mark 11:24, it says, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Pagtuo, mutuo ta nga atong katedral ato na mahuman. Hindi kay susud sao na matamatahon nato na, sao na lang na. Mata sa Ginoong atong tanaon. Kung asa ta niya i-lead on those things. The power of faith overcome obstacles, sin, wrongdoing, whatever we desire in our lives. What did Jesus mean when He said that our faith can move mountains? Saan pasabot sa Ginoo ningon nga inyong pagtuo maka hawa og mountain, bukid. Simple verse. Kung paborito nga verse. Whatsoever things you desire when you pray, believe that you shall have them and receive them. Mutuo ta nga ato nang nadawat ang kalibutan di magustuhan na gyud. Kinahanglan ako na mudawat ay ako mutuo. The term mountain remover was used for someone who could solve great problems and difficulties with His strength and power from God. Mag-rely yun ta. Say, abide in me and I will abide in you. You shall ask what you will and it shall be done unto you. Seek and you shall find. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Open and you shall be knocked out. Wa maka magtuman, open lagi, pero knock out yun ka. Sige, basa na ito ganiya sa Psalms, dili man lisod ang mga sugo sa Ginoo. Lisod lang na kay we don't have any desire to surrender our lives sa iya. Karon daghan mi kay ginaatubang. Retreat, which cost us around 2,000 each, padulang na dito. Nakabawas mis kalibo. Kaya ni adto, kami may ni adto dito, bayan pamiliti. Karon sila sa pamiliti, padung dari. So, quits na ta. So, if you happen, nga namin kasing-kasing to support, bisag usalan, kaya daghan dari sa katedral nga gusto mo ubad, young people, nga gusto magpare. Pero abot lang, mupadayon mo sila pare, padayon makita na gwapa. Mupadayon pa na sila, anak. Support. Kung pila i-lead sa inyong tagsatag kasing-kasing. Dili lang young people. Also in Cagayan de Oro na yung mga young people na mo aspire for that. Ako man isagingnan. Sige. Diyan si Uyo ako ginan nga. Pag-engineer. Isang pag-una-unaan ng kuwan. Pero gamiton is Ginoo. Gamiton magas Ginoo. Na engineer nga pare ba? Para si Buitana. O dikon, pero dikon engineer. Ganun ingon kita siya nga, bisap, kung walang yung ka, dari nga maingon nga, ordinahan ko. Bin ako magpa-ordin, bahala nag-santo papa mo abot sa ako. Paano man siya? Senior. Pero nagsugod siya, ako light. Tigdalag krus. Pag abot na ako dito, krus lang yapon. Pag abot na, krus lang yapon dalon. He's old, Pero sa ito, makita ni mga modyo mo, hamtong na, di na mo makita pag-akulay. Naunsa mo, ministry na, aming bataan na. It is a ministry, dili kay tiguang ka ng nakadiya. Nakabi at tiguang dito, marcha mo, naghinay na kayo, pero magpagamit mo sa Ginoo. Kaysa na ikusog mo lang ka, lakaw-lakaw lang. So, anong kamot nga
Ingani, God will provide our needs. Moadto ko Amerika is July 1. Libog pa ko gahan mangitag ticket ani oy. Pero ikaw rin bahala. Napulpil man po. Pero naiutang kamay. Utang ba doon Amerika, 17 mil. Kaya ni City. Kaya ni Lord na. Kaya duha man me. So it takes around 250,000 for that. And the provision of God is there. Amin bataan na. Wala ko mahadlok. No? Magaling ko mahadlok na itong nag-travel ko Amerika nga 70 pesos sa akong kwarta. Up $7. Wa. Sa huwat lang diya, sa kaya ani nga bus. Sa nga bus, sakya, basig balik ta Mindanao daan eh. Drop ka ani nga area, o drop ko. Pagkataod ko, gisundo ko, nga medyo layo-layo man. Ano ra? Kamo lang kagbasa dito sa Amerika, way problema. Kung di ka galing mo, follow sa instruction, luoy ka kaayo. Karon dito bag-o man, dala kag bag nimo, di makadayong kasulod kay mo adto man ka dito sa card kay pag check in mo. Daw ba sa manganganga ka dito ahay mo tublokon. Pagbayad nimo kay card man, di kusus ka dumdum kas kung card na ba kay unod ani. So akong gikuan kay bayad lagi sa bagahe. So di gawas man pod, na okay man pod. Pero kadang mga tiguwa nga mga ango-ango na, ay pa-travel kay wa di nakagawas. Di nakasulod. Kaya ako naglisod magiging ko primero. I mean, experience na ako. No, lisod ko, asa ba niya? Pero manawag sa gag-atindan, okay man sa pero uwaw man kayo. No, naka-basement ko pare, manawag ka, di ka kamao. Ala, tublok na dito, asa na tublok. Gawa sa mga hapon. So, everything, the provision of God is there. Our trust and obedience salig ta sa Ginoo. Taliwala, miski hapit na ta mamatay, magsalig ta sa Ginoo. Lisod, dili sayo na. But now is the time, whatever situation you have, in sa inyong problema, ihatag na sa Ginoo. Amen batana. Gihangin tanan sa pagpanindog.